Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas, nun ngayon at kailanman. Halina kayo, mga minamahal ko, tuwirang damhin nyo sa kalooban. Kung sino ang sa inyo'y magbibigay lugod, galak, sigla at liwanag. Ang tao, iba't iba ang kagustuhan, iba't iba ang nilalaman ng kaisipan, iba't iba ang saloobin, iba't iba ang pagnanasa, at iba't iba ang pamamaraan ng pagpili nila. Subalit ang Ama, hindi sa panlabas na kaanyuan, hindi sa gawa tumititig, nagmamasid, sumusuri, kundi sa kalooban at kaibuturan. Sapagkat doon niya nasusukat ang taong matapat at makatotohanan. Doon niya pinagmamasdan ang ganang kalooban kung ang tao bilang anak niya ay totoo sa kanya. Kaya't sa mga nagiging ganap at nagpapakatotoo, tuwirang sa puso rin nila mararamdaman ang galak. Hindi sa isip lamang, hindi sa bibig, kundi mismo sa kaloob-looban din ng damdamin. Doon nararamdaman ang tuwirang kasiyahan. Kaya't ang taong sa damdamin ay may kasiyahan at galak, patotoo lamang na ang kanyang nararamdaman ay pag-ibig. Sapagkat iba ang kagalakan sa mga bagay, iba ang kagalakan na mula sa Amang mahal. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Buhay ba ang Ama? Kapag ang tao'y tinawagan, aalamin kung sino ang tumatawag sa kanya, hindi baga. Kapag ang tao ay nakikinig, inaalam din niya kung anong ibig sabihin ng kanyang naririnig. Kapag ang tao ay nagmamasid, iba't iba ang nakikita ng kanyang mga mata. Subalit kapag ang tao'y dumama sa pag-ibig ng Ama, mararamdaman ang katapatan niya. Kaya mga mahal, naway patuloy ninyong damhin ang kalooban ng Ama, wag ang kalooban ng kapwa nyo. Sapagkat kung maghahanap kayo sa kapwa nyo tao, mahihirapan, masasaktan kayo. Subalit kapag ang Ama ang inibig ninyo at tapat ninyong ibinigay ang sarili nyo, siyang magpupuno ng bawat kakulangan ng kapwa nyo, siyang magmamahal ng lubos sa inyo. Pawang katotohanan ang saki tinuturan, kaya't dito nasusukat ng Ama ang mga anak niya. Ang tunay na anak niya at nakakilala sa kanya,
Ano man ang kamalian ng kapwa niya, di tinitimo sa isip niya. Hindi dinadama ng puso niya, sapagkat batin niyang iyon ang magiging daan ng kanyang pagkakasala. Kaya't ang bawat anak niyang nagpapakatotoo, ano man ang marinig sa kapwa niya, ano man ang ginagawa ng kapwa niya, matamang pa rin niyang ninanamnam ang salita ng Ama niya. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya dito nakikita ng Ama ang anak niyang tapat sa Kanya, ang anak niyang tumanggap sa Kanya, ang anak niyang nakikipagtotoo sa Kanya, bagamat hindi siya nakikita. Ang taong tapat at totoo sa paglilingkod at ginagawa niya, kailan may di nagbibilang ng gagawin niya. Kundi ang bawat ginagawa niya ay bukal sa puso niya, kaya't di nakakadama ng kapagalan ng katawan niya. At doon niya nakikita kung paano siya minamahal ng Ama. Habang napapagal sa mabuting gawa niya, lalong lumalakas ang pag-ibig niya, sapagkat ang binubuhay ng Ama, yaong naramdaman niya at pinadama sa Kanya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kaya't walang totoo na nagpakatotoo, na naglingkod ng tapat sa Kanya, na ang kapwa niyang nagpagupo sa kanyang sarili, maliban ang mamatay siya, nabigay ng Ama, wakas ng buhay niya. Subalit kung kapwa-tao niya, hindi magaganang siya'y maggupo, magulapi at matibag, sapagkat may matibay siyang Ama na sandigan niya sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Kaya't ang sinumang ganap, nagiging marapat, at ang nagiging marapat, karapat dapat. Ang may pandinig, muli nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't ang kaganapan noon at kaganapan ngayon ay pantay lamang. Walang naiba sa mga nagaganap sa lupa. Kung papaano itong si Saul, nang dahil sa inggit niya, nawala ang mabuting espiritu sa kanya, sapagkat pumasok na ang selos inggit ng ibabaw ng pagkatao, namatay ang mabuti ng ibabaw ang masama. Kaya't sa kanyang nararamdaman walang nakaaaliw, kundi ang mabuting tugtugin, ang espiritu na taglay ng anak ng Ama. Mga mahal, kaya kapwa mo tao, maaring kailanganin mo. Kapwa mo tao, maaring may magawa sa'yo. Kung mas malakas ang espiritu niya sa'yo, maaring ang bahagi niya sa'yo ay makalugod sa puso mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang tao, hindi maaring mabuhay ng nag-iisa. At di makakalaya ang taong sa tuwin ay gulo, madumi, marumi, lito ang isip niya. Kundi bagkos ang tao, makakalaya siya sa ganang sariling kaloob ng Ama na tinanggap niya. Sumainyong kapayapaan. Mga minamahal ko, kung batid lang ng taong pagkilos ng Ama, wawari-wariin niya'y salita niya. Hindi ang kakamtin sama ng loob sa kapwa tao niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo, sapagkat sa ibabaw ng mundong ito walang banal na tao, walang totoo at tapat na kahit na sino. Kaya't kung ikaw ang nasa katotohanan, ang nagkakamaling kapwa mo'y mauunawaan mo, maaabot mo. Kaya kung kapwa kaisa kayo, magkakasundo, magkakaisa sa mabuting gawa ninyo. Yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Kaya't hindi maaring magsamang makasanlibutan at nagpapakabanal. Kaya ang pawang katotohanan ng kaloob ng Ama, kapag hinanap ng lahat ng anak niya, siyang nangunguna, nakapagahari sa bawat isa. Pagpalain kayo, makaunawa, mga mahal ko. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Pawang katotohanan, mga minamahal, wala sa matanda, wala sa bata, nasa taong tumatanggap. Musmus ka man bilang tao,
kung matanda ang espiritu sa pagtanggap at pagkatao mo. Higit ka pang nakakaunawa kaysa matandang walang hiya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Tanging ikaw nakasisilay sa bawat isang anak mo. Kung ano ang laman ng damdamin, kung ano ang nilalaman ng kaisipan, pawang lahat ng iyong iniuulat ay pawang totoo sa lupa. Kaya't kung tuwirang kikilalanin at tatanggapin ka, walang taong masasakitan ng damdamin, walang taong magugulumihanan ng kaisipan, walang taong magugupo ng taglay na buhay. Nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam. Buhay po ba ang Ama? Mabuti pa sa tao ang kapag alam niyang mali siya, naaamin niya, kaysa dun sa taong walang inaalam kundi mali ng kapwa niya at gustong marinig ay ang mali ng kapwa niya. Ngunit ang mali niya, tinatago niya. Mga mahal, sa buhay ng tao, wala namang perpekto. Lahat nagkakamali. Subalit, ito ang ginawa ng Kristo, ang hinanap ang mga nagkasala at ginawa niyang isang halimbawa ang pagtanggap nila. Kay buti mo, Ama, tunay na akma sa lahat ng kaganapan ang bawat pahayag mo. Sapagkat sa mga Katoliko, buksan niyo ang araw nitong mabuting balita ay akma sa aking iniuulat. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar, ang pinakapunong saserdote, nang siya at ang kanyang mga kasamay nagutom at walang makain? Pumasok sila sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit, kinain niyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga, kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Maraming tao ang naghahanap ng ikamamali at pagkakamali ng kapwa niya. Para may masabi, para may maibintang, para may paratang. Subalit ang hindi inaalam, ito hindi kalooban ng Ama. Sapagkat ang taong mapanyuri ng kapwa niya, mapanguri ng kapwa niya, taong-tao siya. Subalit ang taong walang inaalam, kundi ang mabuting gagawin niya, nasa espiritu siya. At ito ang Kristo. Walang inalam kung ito ay araw ng pahinga. Ang mahalaga, sa araw man ng pahinga, nakagagawa ng mabuti sila. Subalit ang mga taong kunwari sumusunod sa kautusan ng Moises, hindi naman nasusunod yung totoo. Ang tinitingnan lang kung ano may bibintang, kung ano may hahatol, may huhusga kay Jesus na tinatawag nila na Panginoon at Guro ng mga hinirang na alagad. Subalit hindi natanto, alin kayang mas mabuti?
ang ginawa nilang kumain, gumawa sa araw ng pamamahinga? O ang nagsalita ng hindi tama sa kapwa? Mga mahal, kung minsan ang tao nagmamagaling, sasabihin, kaya ko nasasabi yun dahil yun ang sinusunod ko. Dahil may utos sa akin. Dahil ginawa ko yun, sumusunod lamang ako. Subalit ang kalooban ng Ama, hindi nasunod. Ang kalooban ng pagkatao, sinusunod. Mga mahal, kung batid lang ng tao ang kalooban ng Ama, ang gagawin ng bawat isa, ang masakit sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Kung ikaw kaya halimbawa, lahat na lang ng gagawin mo'y sinisita, ikaw kaya'y matutuwa. Kung lahat na lang ng ginagawa mo siyang binibilang, ikaw kaya'y matutuwa. Kung lahat ng binibigay mo siyang kinukwenta, ikay kaya'y matutuwa. Ganyan ang tao. Subalit ang taong malinis ang pag-iisip, walang duming isip kanino man, kahit na makita niya yung kapwa niya, nagmamalasakit pa rin siya. Hindi kung ano ang sinasabi, para lamang magpasikat at magmagaling siya. At di nakakatanggap ang Ama sa ganito, sapagkat ang tinitingnan ng Ama ang puso ng tao. Hindi kahit mapagal ka maghapon kung wala ka namang buhay na may pag-ibig at katotohanan, baliwala ang lahat ng iyan. Mga mahal, kaya't pawang katotohanan, suriin ang sarili bago magpuri ng kapwa-tao. Mga mahal, walang pinatatamaan, akma lamang sa banal na binasa sa inyo. Banal na salita, mabuting balita. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Bakit gayon ang tanong? Sapagkat para may maisumbong, magsusumbong sila. Saan magsusumbong? Sa mga saserdote, sa mga saduseyo, mga hentil na hindi magkakasundo, mga publikano, mga pereseyo na magkakaiba ang pag-iisip at damdamin. Kung tunay nga bang kilala ang Ama sa pamamagitan nitong Moises na ang kautusan ay sinusunod, di sinsanay nakilala nila ang binaba ng Ama, sapagkat ang gawa ay iba. Mga mahal, kung minsan mapanindigan lang ng tao yung sinabi niya, gagawin niya kahit nilalabag niya na ang Ama, huwag lang mapahiya siya sa kapwa niya dahil sinabi niya, gagawin niya. Subalit, ang Ama, iba siya. Mapahiya ka na kahit kanino, huwag lang ako ang mamahiya sa iyo. Mapahiya ka na talikdan ng kapwa mo, huwag lang ako ang lumisan sa iyo. Subalit maraming tao, matuwa lang ang kapwa-tao, kahit na ang Ama ay magparusa sa kanya. Sapagkat di niya alam ang ginagawa niya. Kung batid lang ng taong mga ginagawa nila, di sinsanay walang taong magmamagaling sa kapwa niya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahirap man para sa mga anak mo ang tupdin at gawin ang para sa iyo. Subalit nakikita mo, Ama ko, ang tapat na totoo at tuwirang ikaw ay tinanggap kinilala, kaya't patuloy mong sidlan sila ng galak at patuloy mong buksan ang pangunawa ng sayo'y tumatanggap. Di ka man ganang nasisilayan ng mga mata, subalit sa damdamin nila'y nadarama ka. Pasibulin mo sa tuwina sa kanila ang marapat na dapat ay kamtin upang magsiliglab, maglagablabang maalab nilang pag-ibig sa iyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama?
Kaya kung minsan may taong tanong ng tanong kung ano ang gagawin, pag sinabi mo naman hindi naman nasusunod, bakit mo patutugunin? Di ba sayang lang yung sagot? Tama baga? Subalit, ang tao di man magtanong, kapag marunong tumanggap, ama mangungusap. Buhay ba ang ama? Kaya, ang taong nasa matuwid at sa tuwid na daan tumatahak, laging nagliliwanag ang pangunawa, hindi nadidimlan kanyang diwa. Kaya ang tao, kung tuwirang nakikipagtotoo at sa Ama ay tumanggap ka, siya rin ang magbibigay sa iyo ng kaluwagan ng damdamin mo at kapanatagan ng isip mo. Parang masakit ay hindi mo madama. Ang pasakit ng kapwa mo'y hindi mo pahirapan ng katawan. Hindi paghirap ng iyong katawang tinataglay, sapagkat ang nagbibigay kaluwagan sa iyo, ang Diyos na iyong tinanggap sa buhay. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramanayana, nekaramanayana, nekaramanayana. Buhay po ba ang Ama? May natutunan po ba tayo? Salamat po kung magkagayon po. Sino po ang nakakaalam ng istorya ni Saul? Si Saul ay isang itinalagang hari na pinili ng Ama. Subalit, nang dahil pinagtiwalaan siya, lumabis. Para siyang masyadong na-overwhelmed baga sa sarili niya. Sumobrang pagtitiwala sa sarili niya. Sumobra ng pagmamagaling sa sarili niya. Na hindi niya alam, sinusubukan pa rin siya ng Ama. Sapagkat nang dahil hindi niya tinitingnan kung ano ba at walang nakikinig, pinakikinggan siya, kundi ang kanyang sarili. Hindi niya alam sabihin sa kanyang sarili, hindi na yata tama yun Sapagkat ang pinakikinggan niya ay sarili niya, sapagkat masyado niyang hinahangaan ang sarili niya. Masyado siyang sumusunod sa sarili niya. Masyado niyang inalam ang dapat para sa gagawin niya, subalit hindi niya inalam kung ano kalooban ng Amang pumili sa kanya. Kaya't naganap ang siya ay ang masamang espiritu ang pumasok. Wala na siyang pinakikinggan. Wala na siyang mapakinggan. Sapagkat iba na laman ang isip niya. Mag-iinit ang katawan niya, nag-iinit ang pakiramdam niya. Sapagkat inaalingas-ngas na siya ng masamang espiritu. Kaya, ang ginawa ni Samuel, kinausap siya. At muli, kinausap din siya ng Ama. Bilang Yahweh ang tinatawag niya. At sa iba't ibang pangalan man, may Adonai, Jehovah, Ama, Panginoon, Allah, kung ano man, ang mahalaga isa lang ang Ama. At pagkatapos, pinapili siya muli. Subalit sa pamimili, dahil hindi pa niya alam kung sino, akala niya yung mga kapatid ni David. Subalit, anong tinura ng Ama sa kanya? Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliya. Pinagbasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas
at kakisigan. Hindi siyang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit ang puso ang tinitingnan ko. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, hindi siya ang hinirang ni Yahweh. Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi ni Samuel na hindi rin ito ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang mga anak, ngunit walang pinili sa kanila si Yahweh. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa. Sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog, at nangungusap ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siyang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at pinahiran ni si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon sumakanyang espiritu ni Yahweh. Pagkatapos si Samuel ay umuwi sa Rama. Mga mahal, noon, ngayon at kailanman, ang espiritu ng Ama ang nagpapabago sa tao. Ang nagbibigay lakas, liwanag, sigla, at nagbibigay pangunawa. Kaya't ang tao, kung maliwanag ang pag-iisip, kung maliwanag ang pangunawa, anong espiritu nasa kanya? Subalit, ang taong di marunong makinig at walang naririnig kundi ang damdamin niya at isip niyang pinaiiral, ano siya? Hindi bagat pagkatao. Subalit, matatanggap kaya ito ng lahat? Hindi. Sapagkat, kung wala nga ang espiritu ng pangunawa sa kanyang katauhan, wala ngang maunawaan sa larangan ng kabanalan. Mga mahal, maliwanag ang katotohanan, hindi sa panlabas na anyo, hindi sa ginagawa ng tao, doon sumusuri ang Ama, kundi sa puso. Kaya kung sa pananaw mo man ang kapwa mo'y masama, subalit sa nakikita ng Ama'y siya'y mabuti, hindi ka pa rin niya pakikinggan. Sapagkat siyang sumusuri sa lahat ng puso ng tao at siyang nakatatarok ng nilalaman ng damdamin ng bawat isa. Kaya mapapalad ang hindi baling hamakin, wag lang ang Ama humamak sa kanya, sapagkat ang katwiran niya ay mabuti, sapagkat ang katwiran niya ay kaaya-aya sa kanya. Kaya't ang sino mang sa kanya ay nagkamali, matama niyang pinagninilayan, hindi pagdakay humahatol at pagdakay nagbibintang, kundi siya ang tutuwirang nagninilay sa sarili upang maabot niya ang tama at maramdaman niya na mula sa Ama. Mga mahal, mapapalad ang taong hindi pagdaka karaka-raka gumagawa ng sariling desisyon niya, kundi sumasangguni muna siya sa Ama, at kapag tinanggap niyang totoo, liwanag ng isip niya, mabuting damdamin niya, ay igagawad niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ba ang lahat ng tao'y marunong magalit kapag
normal ka, no? Subalit kapag abnormal ka, kung lagi kang galit, doon ka na lang, kumbaga sa tornilyo, nakapihit ka na doon. Ano po? Kaya, kung ang tao ay nasa normal, hindi kaya maglilimi ng salita. Hindi kaya susuri ng salita. Mga mahal, napakabuti ng Ama. Walang kasing buti. Tumayo ka, halika. Pag di ka nag-alinlangan. Ang bawat araw, magiging kapakinabangan. Ang bawat araw ay makabuluhan. Kung marunong makinig, sumunod, at di marunong mag-alinlangan sa magagawa ng Ama, sa gagawin niya, at mabuting salita niya. Subalit wag umasa ang taong mapapatag ang isipan kung sa tuwin ay di niya babaguhin, ugali niyang may kamalian. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Lumundag ka nga. Pawang katotohanan, kung ganang pagkatao'y hindi pagagawayaan. Kaya't kung kayo'y may pandinig at nagnilay sa tinuran, makikinabang kayong lahat. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya't kung totoo ang tao at tinatanggap si Constancia, hindi na kailangan maraming sambitin siya, kundi sa salitang isa, mararamdaman kung sino kasama niya. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal ko, sumayin niyo ang kapayapaan. Ang buhay, tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Kaya kayong lahat ay matutong tumanggap sa magdudulot ng galak at magbibigay liwanag. Kayong lahat may kaisipan, may damdamin, may naririnig, may makikita. Subalit kung di nyo gagamitin ang pagninilay, pagtatanto, maaring sa inyong mga nakikita'y magkamalit, magkasala. Kung hindi nyo gagamitin ang mabuting pandama, maaring pumasok ang masama at magkasala. Kung hindi nyo aalisin ang isip nyong hindi mabuti, mananahan ang masama, matatalo ang mabuti. Katotohanan ang sa akin tinuturan. Kaya't kung lahat ng nilalang ay may panuntunan sa buhay, ng pagsusumikapan at pagsusumakitang tupdin at gawin
ang amang malugod, wag ang kapwa niya. Higit siyang pinagpalat mapalad na nilalang. Sapagkat sino man ang kapwa mo'y di ka kayang buhayin. Ano man ang kapwa mo'y di ka kayang bigyan ng buhay. Subalit ang amang sayo'y malulugod na tuwiran. Ang mahirap mong buhay, kaya niyang baguhin. Yan ang katotohanan, aking mga mahal. Magnilay at magbulay, magtantong tuwiran, habang kayo'y nabubuhay. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Napakabuti niya. Kapag ikaw ay nasa larangan ng paglilingkod ng kabanalan at pinagsusumikapan mong matupad, pinagsusumakitan mong magawa ang nais ng Amang sa iyo'y nag-atas, mararamdaman mong sakit ng Kristo kung papaano siya nakisalamuha at kung papaano nakiayon, kung papaano pinakisamahan lahat ang iba't ibang uri ng tao. Kaya kung ang puso mo ay tulad ng gusto niya, hindi pagdaka, hahatol ka, kundi susuriin mong lahat ang bawat pinagkaloob niya sa iyo. Kaya hindi ka magdidesisyon ng laban sa isa at kawawa ang iba, kundi ang wika ng Kristo, iwanan ng 99, hahanapin ang nag-isa. Subalit kung ayaw pa rin ang nag-isang ito, hindi siya maibabalik sa Ama. Kaya lamang maibabalik, may susulit siya kung sasama sa Kanya upang isama sa 99 siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mapalad ang nawalay at ibinalik na ibalik dahil tumanggap, sumama. Subalit kung ayaw, kahabag, habag siya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Pakatandaan ninyo, mga mahal ko, itala nyo sa inyong mga libro. Kung may diksyonary ka, hanapin mo ang salita kong nek karamaniyahanam. Wala kang makikita. Kung mayroon kang mga memo o diary, itala mo ang araw na ito. Sasasambitin ko sa inyo. Patutunayan ko sa dakong ito na di taong nangungusap sa inyo, sapagkat marami pa ang magaganap sa mundo nyo. Kung papaano ang mundo'y iba't iba kaganapan, sa taong sutil, kahabag, habag ang sasapitin niyan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat ang tunay na nakakilala at nakadama, titig lamang ng tinanggap niya, alam niya na. Kahit di siya nakikita, rebultong na turingan, may antig na sa puso niya. Tulad ng iyong inang ginagalang at minamahal. Kapag nakita mo siya, naramdaman mo pag-ibig niya sa'yo. Kaya pinahintulutang may larawan. Anong silbi ng larawan na yan? Kung hindi man lang nakanting ng puso mo, itapon mo ng lahat yan. Sapagkat walang silbi sa iyong buhay. Kapit ka ng kapit kung saan dinding. Wala namang puso kang maantig man lang. Anong silbi? Pan-display iyan. Itapon mo at magpakabuti ka. Kahit wala kang kaharap, puso mo'y mabuti, kalulugdan ka.
Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kung babaybarin nyo rin ang istorya ni David, hindi ba mayroong pinabebendisyon, hindi binindisyonan? Sapagkat hindi siya nararapat. Kung paano ang tao ay kaya nakagaganap, nakatutupad, hindi nang ganang sa kanya, mayroon din siyang sinusunod. Kaya, huwag naman kayong magtaka, huwag kayong magdamdam kung bakit ang iba'y ginagawaran at ikaw ay hindi. Katakataka ba? Hindi mo naman siya ina. Na kahit magalit sa'yo, ina mo pa rin siya. Hindi mo naman siya kapatid, kahit takwil ka. Kung kilala mo, ang tinanggap mo, matatakot kang itakwil ka. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang paghahari, malubos kayong galak ang tanggapin. Nang sa gayon, mapagtanto nyo, may katapusan ang buhay. Kung papaano ang lahat ng ginagawa ng tao ay may hangganan, ang buhay ay may wakas. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Espiritu? Buhay po ba ang Kristo? Kung magkagayon buhay, mabuhay kayong lahat. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Ama? Ang taong may sakit, dapat malakas ang loob. Pag lagi kang daing ng daing at mahina ang loob mo, napakatagal mong gumaling. Totoo yan. Totoo po yan. Totoo yan. Ang taong may karamdaman dapat laging malakas ang loob at matapang.
Translate mo sa German. May magagalak, may malulungkot. Sapagkat ang mabuting nagtibay, nanalig nagtiwala, galak ang kaakibat. Ang mahina ng loob, mapag-alinlangan, masamang isip, marumi ang damdamin, malulungkot. Tandaan po ninyo yan. Sapagkat hindi yaon sa Ama. Kaya lagi niyong tatandaan, Diyos ay pag-ibig, Ama ay liwanag, tuwirang galak, dulot sa lahat. Pagpalain kayo, buhay ba ang Ama? Kumusta ka na? Sige nga, tumayo ka. Opo. Tayo. Opo. Tayo. Opo. Tayo. Opo. Tayo. Opo. Bukas wala ka na rito. Buhay po ba ang Diyos? Pag ang tao instant healing sigurado bukas wala. Mga mahal, napakabuti po ng Panginoon. Sa bagay, anuman po ang gawin, bumalik at hindi, parehas lang. Nandito pa rin ang dambana, nandito pa rin ang gawain, hindi na pingasan, hindi na bawasan, kundi patuloy na sinisidlan. Ano po? Kaya naman kahit sino ang datnan panawan nitong gawain ito, hindi pa rin naubusan at titigangan. Patuloy na nagbibigay ng iba. Pag may umalis, may kapalit. Buhay bang Ama? Pag may nawala, makikita may lilitaw. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan ang Ama. Kaya sino man ang magmalaki sa Kanya, hindi siya matatakot. Hindi siya pwedeng takutin sapagkat siyang nagpapasibol ng lahat. Siyang bumubuhay sa lahat. Ang tao matatakot, matitigatig, malulungkot kapag may nawala sa Kanya. Subalit ang Ama, laging handa siyang magpalit sa nawawala ng bawat anak niya. Buhay ba ang Ama? Kaya pawang katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Taga saan po kayo, mahal na kapatid? Nasayang ba pamasahe mo? Puri ng Ama. Kanino ka naman nakabalita, kapatid? Puro na lang, kasi hindi ko rin kita kilala. Di po ba? Kaya salamat po sa Ama. Alam niyo po, sa tuwina, nagpapasalamat po kami, mga naglilingkod sa Kanya na isa kami sa napili, isa kami sa, sino nga kami? Sino ba kami para piliin, ano?
Kaya dahil naman nagtiwala siya sa'yo, nakakatakot namang magtalusira ka. Dahil tapat siya sa'yo, di ba? Kaya sa inyo pong lahat, hindi po kami ang naglilingkod sa inyo. Kundi kami ay alipin lang. Naniniwala po ba kayong kami alipin lang? Nagpapaalipin lang kami sa banal na espiritu, hindi sa masamang espiritu. Buhay ba ang Ama? Kaya, dahil kami alipin, hindi po ba yung alipin na tapat sa kanyang amo gagawin niya yung lahat kahit hindi siya nakikita, no? Kahit nagpaalam yung amo niya, alis ka ako. Kailan po kayo babalik, sir? O ma'am, hindi ko alam. Kaya pala sinusubukan siya. Biglang dumating. Dahil masipag siya, totoo siya. Hindi siya natakot kahit anong oras dumating, ano? Subalit yung nagkukunwari, naku, aligasga ang katawan. Aligaga. At alam niyo po yung tao, halimbawa, ito, kausap ko, kahit na sino pa, kausap ko dito. Kung isa man sa mga ito'y wala kayong sinasabi, ikaw na nakakakita, kung sino man ang kausap sa mga ito, wala kang duming isip, sapagkat wala kang kasalanan. Tama po ba? Subalit, kung ito'y kausap ko at may nagsalita sa kanya dito, natatakot ka, baka may sinabi siya sa akin. Buhay ba ang Ama? Mamahal! Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kaya pinakamabuti, huwag kang tsismosa. Sapagkat kung dalahira ang bibig mo, talagang lagi kang may pangamba. Sapagkat ikaw ang gumagawa ng multo mo. Kung wala kang ginagawang masama at wala kang sinasabing masama, kahit na sino pang magchismisan, wala kang pakialam. Buhay ba ang Ama? Mamahal! Napakasimple lamang. Kung wala kang sinabing masama sa kapwa mo, kahit na sino pang harapin ka, makakaharap ka. Subalit kung mayroon, talagang mahirapan ka. Buhay ba ang Ama? Mamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Guten Morgen. Danke Father, danke Son, danke Holy Spirit, danke Sister Agnes and Sister LP. Salamat. Baka po maubos ako. Buhay po ba ang Diyos? Tingnan mo siya, Naku, kahirap mong kausap. Kapampanganan da ka kanya na. Malago kasi, malago uling Germania. German. High nose. Not flat nose. Flat nose. High nose. Buhay po ba ang Diyos? Tingnan niyo po, ang Panginoon, napakabuti. Paano mong makikita kung anong uri siya ng bansa niya? Paano? Sa Pilipino at saka ng taga-German. Sa kulay, tsaka sa mata, tsaka sa ilong. Sa balat, po? Pero kapag, halimbawa, sabihin mo, ay Koreana yan, ay Pilipina yan, hindi na rin. Bakit? May Pilipinang mukhang Koreana, may Pilipinang mukhang Taiwanese, Subalit, paano mo nalalaman na may halong dugo? Alam mo ba agad kung mata mo lang ang gagawin mo? Kung halos magkamukha ang Pilipina at saka yung Taiwanese o Haponesa. Yung lahi ng Hapon? Sa dugo yan nakikita. Sa dugo. Kaya kayo, kung dugong bughaw kayo, alam ng Ama yun. Kung dugo kayong ordinaryo. Ano po yung ordinaryo? Pilipino. Mga ordinaryo. Hindi po. Subalit, napakamahal ng Ama ang Pilipinas. Totoo yan. Totoo po yan.
Hanapin nyo sa Biblia yan. Kung alin ang perlas ng silangan. Alin ba? Eh, bahala kayo, maganap kayo. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Mga mahal! Kaya, libutin niyo ang buong daigdig. Wala kayong makikitang katulad nito, no? Eh, bakit po? Talagang sa lahat ng dako, isa-isa ang ginagawa ng Ama. Hindi pinagpapare-parehas. Subalit sa magkakaiba man, kung kikilalanin siya, siya pa rin ang mangi-ngibabaw. Buhay po ba ang Ama? Maliban, hindi po ba sa susi may duplicate, ano? Kaya lang, yung marunong, alam niya talaga yung original. Tama po ba? Alam niya yung original na pinagawa lang, naging duplicate. Eh, kahit naman sa imahin alam mo yung original at saka yung replika. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, pakatandaan ninyo, walang makatutulad na totoo sa Ama. Walang makatutulad na totoo sa Kristo. Maliban, bahaginan ka lamang ng karampot. Karampot na kanyang karunungan. Kapangyarihan, wala rin sa'yo. Ginamit ka lang. Ginamit ka lang. Subalit ang kapangyarihan na yon ay di mo taglay, pinahiram lang din naman. Para gawin mo yon at magawa mo yon, subalit hindi ikaw ang gumagawa. Ginamit ka lang. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap, pagpalain kayong ganap, magkaroon kayo ng bahaging mainam mula sa Ama, Anak at Espiritu Santo, sa diwa nyo ay makatahan, sa puso nyo ay maitatak banal na salita niya na magbibigay buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, anong pangalan mo, kapatid? Luz Biminda Cruz. Cruz. Diba? Parang mayroon akong ka-Facebook na Luz Biminda Cruz, Luz Biminda Cruz. Meron na. Eh, sabi ko, sino kaya yaon? Pero hindi ikaw yun, ano? Hindi nga, kasi hindi yun ang mukha mo eh. Buhay po ba ang Ama? Ang mahal. Ay, siya po, kunching nagpe-Facebook pala. Opo. Pero hindi ako nakikipag-chat. Pagkatapos ako ginamit doon, log out na ako. Pero hindi ako nakikipag-chismisan. Buhay po ba ang Ama? So may inyong kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Hindi, wala po kayong gusto. Uwi na kayo. Buhay po ba ang Ama? Mga mahal, sumayin niyong kapayapaan. Oh, parang hindi ka na umalis dyan sa upuan mo. Mapalad ka kung naramdaman mo ang nagbahagi sa iyo kanina. Kahit na hindi ka na magbalik siguro, ano? Hindi ka na magdidinlan. Oh, ayokong tao, huwag kang mangako, baka ika'y mapako. Pako, pinupukpok ng martilyo. Subalit, pag binunot, ito'y na ba baluktot? Kaya, huwag kang mangako, baka mapako, babaluktot ang isip mo. Buhay po ba ang Ama? Eh, lahat po kasi ng nangangako ay nasa harapan eh. Pero, araw-araw tumitingin ako eh, wala sila eh. Kaya, ayaw kong matulad ka sa kanila. Kaya, huwag ka nang magsalita. Gumawa ka na lang. Ano? Mabuti yung naggagawa, gumagawa, kaysa nangangako, sumusumpa, nagsasalita, kulang sa gawa. Buhay ba ang Ama? Ang mahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Oh. Ay, wag na po. Wag na po.
Gawin na lang. Sige, sige, ikaw ay gumawa, huwag kang magsalita. Buhay po ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, oy, ba't kaya yun Eka, pinagaling na agad, ba't kaya ako hindi pa? Kasi naman, kung kailangan mo ako, sabihin mo't ako'y daratal sa'yo. Kaya lang sabi mo, takin ka na. Alam niyo po, ganito lang yan. Halimbawa, ang tao mahilig magpa-check up, ano? Pagkatapos niyang magpa-check up, nung magpa-check up siya, malakas siya. Malakas nung nagpapa-check up. Nung malaman niya yung kanyang sakit, nalungkot siya. Aro! Pagkatapos niyang nalungkot, lumala sakit niya. Hindi siya makabangon, hindi siya makausad kasi iniisip niya sakit niya. Kundangan ba naman kung di ka nagpa-check up, hindi mo nahalaman, hindi ka gagopo. Buhay po ba ang Ama? Ang mahal. Hindi ko sinabing huwag kayong pa-check up, ano? Kaya lang, kapag nagpapa-check up kayo, siguraduhin nyo lang sa sarili nyo na kung ano man ang nakita, matapang pa rin kayo. Hindi yung pag nalaman nyo, nalungkot ako, di makatulog ako, di makakain ako, para kang umibig. Hindi makatulog, hindi makakain, isip ng isip. Kaya yung iniibig mo, tuwang-tuwa. Ikaw namang hindi iniibig, mamamatay na sa kakaisip. Iniibig ka ng sakit mo. Dapat hindi mo siya inibig. Kundi, tinalimutan mo ang Kristo, ibigin mo. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay nga po bang Ama? Buhay nga po bang Ama? Nako, lagi nyo pong tatandaan ang 12 taong dinudugo. 12 taon, hindi namatay. Hindi namatay. At isang beses lamang, hindi maraming beses. Hindi nga nahawakan ng Kristo, dulo lang ng damit. Sa pagtitiwala sa pananalig, may naramdaman mula ulonggang talampakan, tumigil ang pagdurugo. Aba, kayo rin, pag kayo'y tumitig sa kalooban ng Ama, hinanap niyo ang kagustuhan niya, hindi niyo man nahawakan, kayo'y kayang pagalingin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nako, mga mahal, magsigaling nawa kayo. Wala po kami sakit po. Oh, magaling ba yung kaluluwa nyo? Busog ba? Napapakain nyo ba lagi siya? Napapainom nyo ba siya? Minamahal nyo ba siya? Natulala kayo. Kung hindi pa, simulan mo nang pakainin ngayon. Palagukin mo at pahalagahan mo. Baka busog na busog ang tiyan mo. Sabi naman niya, nanghahapdi na ako sa gutom. Tapos sabi niya, nako, ako tigang na sa pagkauhaw. At pagkatapos sabi niya, lambot na ako, di mo ako naalala. Pwede may sakit ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Saan? Yan. Dapat matutunan nyo yan. Kung hindi mo pa alam yan, may sakit ka. Gandang umaga po. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama sa inyong lahat? Mayroon po bang kulang? Wala namang labis. Kung walang kulang sa buhay mo,
huwag ka namang magmalabis sa ginagawa mo. At kung may kulang man sa buhay mo, at kontento ka naman sa Kristo't Ama mo, papantayin ang damdamin mo, isip mo ay babaguhin, kaya't gagawin ka pa rin niyang anak na mapapakinabangan ang iyong buhay. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. O menano kay to. Da nakasagutan kapilan man. Kailangan mabiyasa ka ne. Patse may biyasa ka. Sigurado manyaman yung biye mo kanita. Ba? Eya po biyasa, ana. O nino po lalawan mo po kontseng. O ba't buri may ngakit? Deya ako na mo makabalo, ninitan eh. O, yung tao pinaman, marakalyat kutang. Yung kutang mo, makanalo ko kayang miligtas. Ane? Apo kontseng, nanapanyabya mo, likwantin dyan, nananin Tagalog. Pag-res na kami mo nitong German ay ne. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Sabi mo sa kanya, sabi mo sa kanya. Nagkapampangan ako. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumain niyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Kung tanga ako, sinong kasama kong tanga? Hindi ko sinabi kayo, Mga mahal, natawa po kayo. Alam niyo po, yan ang kailangan sa buhay ng tao. Pag nagmukmuk ka, walang mangyayari. Kung ginagalit ka, huwag kang magpakagalit. Kung inaasar ka, huwag kang paasar. Kung binibigyan ka ng kalungkutan, magpakaligaya ka. Bayaan mo siya. Sapagkat kung tama ka, dapat ang tama ang gagawin mo, huwag mong isipin ang taong nagpapasakit sa iyo. At yan ang dapat ginagawa nyo. Sapagkat kapag ang taong nagpapasakit sa inyo, iniintindi ninyo, parehas niya kayo. Buhay ba ang Ama? Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya kung matalino ka, si Kristo hanapin mo. Ang Ama tatawagin mo, hindi yung taong iniisip mo, sapagkat walang ginagawa sa iyo, kundi pasakitan, damdamin mo. Kaya kung matalino ka, aba, bahala siya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Po, Kunching, paano kung di pababayaan kaya iyon? Paano kung... Bakit? Kung ginawa mo na ang lahat ng magagawa mo, hindi pa rin nagawa para sa Kanya. Aba, wala ka nang magagawa talaga. Ibigay mo sa may magagawa sa Kanya. Kung hindi mo kilala ang may gagawin sa Kanya, kilalanin mo para may magawa sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumain nyo ang kapayapaan. Masaya ka na ba? Salamat naman, natawa ka. Di naman ganyan dati mata mo, no? Alam ko. Kaya pasayain mo siya. Sabihin mo nga sa Kanya. Di na babalik bukas. Pag may sinabi ba ako di ka magagalit. Talaga, bubulong ko na lang. Ano? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba kayo? Wala po, muwi na kayo. Mga mahal, halina kayo. Hilera po ng maayos. 8